Narito ang mga nagbabagang issue ngayong Sabado. Lalaking nagnakaw ng isang perasong delatang corned beef. Arestado, paninira at panununog ng mga rallyista sa isang container van sa Maynila. Sapul sa video, parusa sa pag-aresto ng walang arrest warrant. Alamin, hinihinalang kontaminadong kilo-kilo ng karne mula Albay, nasabat sa Northern Samar. Parusa sa iligal na pagpapasabong ng mga gagamba. Alamin, pagbibigay ng Certificate of Employment, obligasyon ng employer, maaaring gawin ng empleyado kung tumanggi. Alamin, pagbabawal sa single-use plastic, ipinanawagan sa Kongreso. At labis na pagbivideoke, maaari nga bang maparusahan? Alamin, sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Sa ating unang balita, arestado kamakailan ng isang lalaki sa salang pagnanakaw o shoplifting sa isang supermarket sa Malate, Maynila. Ang tinangkang nakawin ng suspect, isang delatang corned beef na nagkakahalaga ng 189 pesos. Ang mga pananagutan ng suspect sa batas, alamin sa aking report. Sa kulungan ang bagsak ng lalaking ito sa Ermita, Maynila matapos itong mahuling nagsisiksik ng isang pirasong delatang corned beef sa kanyang salawala. Batay sa salaysay ng gwardya ng supermarket, agad niyang nasita ang suspect na nagtangkang lumabas ng hindi nagbabayad. At dito na tumambad ang ninakaw na produkto na nagkakahalaga ng 189 pesos. Sa ilalim ng Manila Police District Station 5, nahaharap ngayon sa kasong simple theft o pagnanakaw ang suspect. Ayon sa Article 308 ng Revised Penal Code, ang theft ay tumutukoy sa pagkuha ng isang bagay ng walang permiso, ngunit walang paggamit ng dahas o pananakot. Bagamat may ibang nahabag sa sinapit ng suspect gayong naghahanap lamang ito ng makakain, isa pa rin itong paglabag sa ilalim ng Article 309 ng Revised Penal Code, kung saan posible itong maparusahan ng medium period na aresto mayor o kulong na 2 buwan at 1 araw hanggang 4 na buwan. Pwede itong umakyat sa minimum period na parusang presyon koreksyonal o katumbas ng 6 na buwan at 1 araw. Depende sa halaga ng ninakaw na gamit basta't hindi ito lalampas ng 200 piso. Sa kaso ni alias Jason, ang ninakaw na gamit ay nagkakahalaga lamang ng 189 pesos. Gayunpaman, batay sa Article 3 ng Section 13 ng Saligang Batas, maituturing na bailable offense ang theft kaya pwedeng magpiyansa ang akusado tulad ni Jason. Pero ang halaga ng piyansa ay titimbangin ng korte gamit ang iba't ibang factors, tulad ng kakayahan ng akusado na bayaran ng piyansa, moral turpitude ng krimen, past criminal records kung meron man, gayon din ang lakas ng ebidensya at pagiging flight risk ng suspect. Sa iba pang balita, ang dapat sana'y mapayapang kilos protesta ng mga kababayan natin laban sa korupsyon nitong September 21, biglang nabalot ng gulo matapos paulanan ng mga nakamaskarang individual ng bato at bote ang mga kapulisan sa Ayala Bridge. Maging ang gulong ng isang nakaparadang container van ay sinilaban din ng grupo. Habang sa bahagi naman ng Recto Avenue, pinagbabaklas din ang mga stoplight at niransak ang isang motel. Narito ang ulat ni Dustin Bayog. Sa kasagsagan ng mga kilos protesta laban sa korupsyon noong September 21 sa Maynila, biglang sumiklab ang gulo sa bahagi ng Ayala Bridge na magsimula magpaulan ng mga bato at bote ang ilan sa mga nakamaskarang rallyista. Sa Facebook live footage ng DZRH reporter na si Boy Gonzales, makikita rin ang pag-vandalize at panununog sa gulo ng isang nakaparadang container van. Umuulan ang bato. Tumatas na pa yung mga pulis, oh. Yung sa kabilang side. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya,
balak para umano ng grupo na sugurin at silaban ang palasyo. Labag ang nangyaring insidente sa Article 325 of crimes involving destruction sa ilalim ng Revised Penal Code, kung saan posible itong patawan ng parusang prison mayor o kulang ng 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. Pasok din ito sa Anti-Vandalism Act of 2009, kung saan may karampatan itong multa na 5,000 hanggang 10,000 piso depende sa bilang ng offense. Sa bahagi naman ng Menjola, nakuha din sa ibang video ang pagbabaklas maging sa mga stoplight, railings at glass panels sa kalsada. Malinaw itong paglabag sa Article 328 o Special Cases of Malicious Mischief ng Revised Penal Code na may sagad na parusang minimum to medium prison correctional o katumbas ng kulong na maglalaro mula 6 na buwan hanggang 4 na taon at 2 buwan. Parehong parusa rin ang posibleng karapin ng mga mapatutunayang sangkot sa panloloob at paninira sa isang motel sa Recto noong gabi ng protesta. Samantala agad naman nagkasa ng cleaning operation si Manila Mayor Isko Moreno upang agad maibalik sa ayos ang mga sinirang pampublikong property ng lungsod. Sa kaugnay na paksa, sa tuwing may operasyon ng ating kapulisan, hindi nawawala ang warrant of arrest o search warrant para sa taong hinihinalang nakagawa ng krimen. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang karapatan sa tamang proseso na nakaayon din sa ating saligang batas. Kaya maaaring mapanagot sa batas ang mga aaresto ng isang individual na walang warrant of arrest. Ang limitasyon at parusa para sa unlawful arrest, alamin sa report na ito. Ang pagpapakita ng warrant of arrest sa isang hinihinalang suspect sa isang krimen ay bahagi ng responsibilidad ng ating pambansang kapulisan. Ito ay naayon sa ating konstitusyon na dapat ay hindi nalalabag ang karapatang pantao ng isang individual kahit agagawa man ito ng krimen. Ang warrant of arrest ay ni-issue ng isang judge kung saan nakakita ng isang probable cause laban sa isang taong hinihinalang nakagawa ng krimen o mayroong legal na basehan upang arestuhin ito. Ihahain ito sa suspect at karapatan nitong malaman ang nilalaman ng warrant at iba pang karapatan nito tulad ng karapatang manahimik at pagkakaroon ng sariling abogado. Kaya naman kung ang isang individual ay nanaresto na walang legal na basehan o hindi naman walang ipinapakitang arrest warrant ay siyang pinagbabawal sa batas. Partikular ang Article 269 ng Revised Penal Code o ang tinatawag na unlawful arrest, kung saan maaring maharap sa parusang aresto mayor o 1 hanggang 6 na buwan at multang hindi lalagpas na 500 piso ang isang alagadang batas ng mga aresto o ikulong na walang arrest warrant o legal na basehan. Sa ilan lamang pagkakataon ay pinapahintulutan ang warrantless arrest basta nakaayon ito sa ilang mga kondisyon. Ayon sa Rule 113 Section 5B ng 2000 Rules of Criminal Procedure, maaaring arestuhin kahit wala pang warrant ang isang tao kung ito ay nahuling gumagawa o gagawa ng krimen, may kaalaman na ang isang pulis sa mangyayaring krimen o hindi naman ay kung ang hinuhuli ay nakatakas ng kulungan. Sila ay dapat maipunta agad sa malapit na istasyon kung saan maaaring maglabas agad ang prosecutor ng complaint matapos ma-inquest ang naaresto. Sa mga balita mula naman sa probinsya, nasabat ng National Meat Inspection Service ang mahigit 70 kilo ng karne ng manok sa Katarman, Northern Samar. Ito'y matapos madiskubre ng grupo na may posibilidad na mishandled ang pagtatransport ng karne mula Albay. Dahilan para paghinalaan itong kontaminado at hindi ligtas na kainin. Ang mga batas na may kaugnayan dito, tinutukan ni Dustin Bayog. Kinumpiska kamakailan ng National Meat Inspection Service sa Katarman, Northern Samar ang mahigit 91 kilos ng karne ng manok. Ayon sa Katarman Meat Inspection Team, nasabat ang mga produkto dahil sa hininalang issue ng mishandling sa pagtatransport ito na posibleng maging sani ng kontaminasyon. Ang mga karne ay lula ng isang truck mula Albay papunta sa Northern Samar. Agad namang inilibing ng grupo ang mga nakumpiska manok upang masiguro na hindi ito may bebenta, lalo't mataas ang posibilidad na ang mga ito ay kontaminado. Alinsunod dito sa mga probinsya ng Republic Act No. 10611 o ang Food Safety Act of 2013 na siya nagpapatupad ng ligtas farm-to-fork regulatory system kabilang ang pagtugos sa food safety hazards gaya ng adulteration o unsanitary food practices. Batay sa Article 5 Section 13 na naturang batas, obligasyon ng food business operators na gumawa ng sistema upang tiyakin na maiwasan ang health hazard sa mga consumer. Sa kaso ng nasabat na karne sa Katarman, nagkaroon ng pagkukulang sa tamang paglilipat ng produkto mula sa pinanggalingan na probinsya.
Ang sinumang mapatutunayan na lumabag sa Food Safety Act ay posibleng patawan ng multa naglalaro sa 50,000 pesos pero hindi higit sa 300,000 pesos, gayon din ang suspension authorization sa loob ng 1 hanggang 6 na buwan. At kung sakaling nagresulta sa pagkamatay ang kapabayaan sa food safety, may karampatan nitong kulong na hindi bababa sa 6 na buwan hanggang 6 na taon, multa na naglalaro mula 300,000 hanggang 500,000 pesos at lifetime revocation ng authority to operate. Doble naman ang ipapatong na parusa kung sakaling ginawa ang paglabag ng walang kaukulang authorization permit. At sa balita pa rin mula sa Northern Samar, timbog ang 5 lalaki mula sa Gamay, Northern Samar matapos silang mahuling nakikipagpustahan sa sabong ng mga gagamba o spider derby. Ang kusang nilabag ng mga suspect at parusang maaaring kaharapin ng mga sangkot sa sugal. Alamin sa aking report. Arestado ang 5 individual mula sa Northern Samar matapos ang matagumpay na operasyon ng Gamay Municipal Police Station o MPS sa Barangay Bato sa Bayan ng Gamay. Ayon sa ulat, aktong naabutan ng Gamay MPS ang 5 katao na sangkot sa tinatawag na spider derby na nagsasabong ng mga gagamba na isang uri ng sugal. Umaabot umano sa 100 hanggang 500 ang taya ng mga sangkot at sa nasabing operasyon, nakumpiska ng otoridad ang mga taya at 14 na spider cages na may laman na 33 piraso na buhay na mga gagamba, 1 piraso na spider fighting stick at 1 pirasong fighting stand platform. Gumamit ang otoridad ng alternative recording device sa pagsasagawa ng operasyong ito. Ayon sa PNP, haharap ang 5 suspect sa kasong illegal gambling na paglabag sa Presidential Decree No. 1602. Ang parusa rito ay mas pinalakas sa bisa ng Republic Act No. 9287 na nag-amyenda sa batas na ito. Nakasaad dito na kung sino ang mahuli na sumasali sa mga ganitong pustahan o sugal ay maaaring makulong ng 1 hanggang 3 buwan. Para naman sa mga personnel o staff na nangangasiwa nito ay maaaring makulong ng 6 hanggang 8 taon. Habang 8 hanggang 10 taon naman ang maaaring itagal ng mga kolektor ng taya o kobrador kung tawagin sa mga sugalan. Samantala, isang obligasyon para sa isang kumpanya ang pagkakaloob ng Certificate of Employment para sa kanilang mga umalis o natanggal na mga manggagawa kung ito ay kanilang hiniling. Ito'y dahil may ilang kumpanya na isinasama ang naturang sertipiko sa mga requirement nila sa kanilang mga aplikante. Kaya naman, walang karapatan ng isang kumpanya na hindi ito ibigay sa kanilang empleyado nang walang sapat na dahilan. Ang maaaring gawin ng dating empleyado kung ayaw itong ibigay ng employer. Alamin sa report na ito. Itinuturing isang karapatan para sa mga umalis o tinanggal na empleyado ang pagkakaroon ng Certificate of Employment na kanilang hingin sa kanilang employer o kumpanyang pinanggalingan. Kaya naman isa itong obligasyon para sa mga employer na ibigay dahil nakaangkla ito sa Labor Code of the Philippines na marapat itong ibigay sa kanilang mga empleyado. At base sa inilabas sa Department of Labor and Employment o DOLE Advisory No. 6 Series of 2020, binibigyang definisyon ng Certificate of Employment bilang sertipikong nagsasadang petsa kung kailan nagsimula at natapos ang period ng isang empleyado sa kumpanya, kabilang na rin ang posisyong hinawakan nito. At base na rin sa naturang advisory, ay marapat na ibigay ng employer ang sertipiko sa isang empleyado matapos ang 3 araw kung kailan ito ni-request. Kailangan nitong ibigay ng employer kapag hiniling ng isang manggagawa kahit na walang application na request mula sa kumpanyang maaari niyang paglipatan o bagong employer. Hindi rin maaaring gawing patagalin o pahirapin ang proseso sa pagkuha nito, maging nagawin pang isang kondisyon. At kung hindi pa rin ito ilalabas ng employer na walang sapat na dahilan, ay maaaring dumulog ang isang empleyado sa DOLE upang mapapilit ang isang kumpanya na ilabas na ang kanyang employment certificate. At sa usapang kalikasan naman, matagal ng problema sa Pilipinas ang labis na paggamit ng plastic na madalas mapaulat na nakatiwangwang at bumabara sa mga kanal matapos ang baha. Pero maliban dito, malaki rin ang banta nitong polusyon sa kalikasan, wildlife destruction at ambag sa lumalalang epekto ng climate change. Ang batas na nagbabawal sa paggamit ng single-use plastics. Alamin sa aking ulat. Taon
Taon-taong binabaha ang Pilipinas dahil sa dami ng bagyo na tumatawid sa bansa kada taon. At hindi rin nakatulong ang nagkalat at salasalabat na mga single-use plastic o SUP. Gaya na lang ng mga sachets at plastic bags na bumabara sa mga estero sa tuwing humuhupa na ang tubig baha. Batay sa datos mula sa Department of Science and Technology o DOST noong 2024, may tuturing na significant source of marine plastic pollution ang bansa na may annual consumption na 2.15 milyong tonelada ng plastic, kung saan 0.75 milyong tonelada ang napupunta sa karagatan. Sa kasamaang palad, wala pa ring uniform at komprehensibong batas na siyang nagbabawal sa paggamit ng SUPs. Kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso ang iba't ibang bersyon ng panukalang batas na Single-Use Plastic Products Regulations Act, kung saan nakasaad ang komprehensibong timeline ng pag-phase out ng piling SUP upang mapanatili ang balancing demand-supply chain sa merkado. Pinalalakas nito ang Republic Act No. 11898 o ang Extended Producer Responsibility o EPR mechanism, kung saan iniaatang ang obligasyon sa producers na bantayan din ang kanilang konsumo ng plastic products. Kasama rin sa pinagdedebatehan ng mga mambabatas ang Single-Use Plastic Bags Tax Act na siyang magpapataw ng excise tax sa plastic bags bilang pagpondo sa waste management programs ng gobyerno. Noong 2022, naglabas din ang resolusyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na siyang nagbabawal sa SUPs gaya ng plastic cup, straw, utensils at bag sa kanilang ahensya. May kinilala rin katulad na internal circulars ng ibang ahensya tulad ng Department of Health, Department of Interior and Local Government at Manila International Airport Authority. Patuloy naman ang panawagan ng environmental advocates sa Kongreso na itaguyod ang national ban laban sa mga SUP. Sa ating pinakahuling issue, kilala ang mga Pinoy sa kanilang ginintoang boses. Kaya naman sa tuwing may selebrasyon, hindi nawawala ang videoke na maaaring masabi na bahagi rin ng ating tradisyon. Ngunit lahat ng bagay ay may limitasyon. Kahit pa ang pagvi-videoke, na minsan ay umaabot pa hanggang sa oras ng pagtulog sa gabi. Ang tanong, maaari bang maharap sa parusa ang sobrang pag-iingay? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Hindi na mawawala sa kasiyang Pinoy ang pagbibideoke, lalo't kilala ang mga Pilipino sa galing sa pagganda. Kaya sa tuwing may selebrasyon at kung pasok pa sa budget, ay hindi mawawala ang videoke machine. Ngunit kung kasiyahan ng atin dito sa iba, ay maaari namang abala na ito sa mga kapitbahay, lalo na kung umabot na sa oras na pagtulog ang ingay nito. Bagaman wala pang batas patungkol sa noise control, tulad na lamang ng pagbibideoke, ay may ilan ng lugar sa bansa na nagpapatupad ng curfew nito. Nakaladiwan ay kapag pumatak na ng alas 10 ng gabi, ay pinagbabawal na paggamit ng videoke. Ilan sa mga parusa nila ay mga multa, community service, pagkumpiska sa mga videoke machine at ang ilan ay may kasama pang kulong. Pero para sa mga lugar na wala pa nito, ay maaari pa rin may reklamo ang labis sa pag-iingay dulot ng videoke. Ito ay ayon sa Article 694 ng Civil Code, kung saan maaari maituring na nuisance o uri ng sorbo ang labis sa pag-iingay dulot yan ng videoke, at kung ito ay nakakapekto na sa senses ng isang tao tulad ng pagdinig. Nakalagay din sa Article 682 na responsibilidad ng may-ari ng bahay at maging mga establishmento na hindi magdulot ng nuisance o tulad ng labis sa pag-iingay, kabilang na dapat walang amoy at dumi na lumalabas sa kanilang ari-arian. Pero nadadaan ang lahat sa usapan, kaya maaari magtungo sa barangay upang maresolba agad ang problema. Ngunit kung ito ay dumadalas o hindi pa rin tumitigil, ay maaari rin itong ipablatter sa police station. Samantala kung ito ay nakapagdudulot na ng distress sa isang tao at nakakasira na sa kapayapaan, ay maaari rin sila paparusahan sa ilalim ng Revised Penal Code. Nakalagay sa Article 287 ang unjust vexation na isang malawak na offense kung saan ito ay nagdudulot ng iritasyon o emotional distress sa isang tao. Ito ay may kulong na aresto mayor o kulong na 1 buwan hanggang 6 na buwan at multa na 1,000 piso hanggang 40,000 piso. Yan ang mga balitang nakalap natin ngayong Sabado. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Kaya kung may nakita pa kayong ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ako po si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan!